Ito ang ilang mga salita o kataga na ngayon ay mga uso at umiikot na sa ating kamalayan. Halimbawa, ang salitang Marites ay isang pangalang Espanyol na nangangahulugang ginang ng dagat o Lady of the Sea sa Ingles. Maaring nakarating ang pangalang ito sa Pilipinas nang dumating ang mga Espanyol. Ayon sa artikulo na isinulat ni John Legazpi, ang paggamit ng salitang Marites ay isang pagtapat sa Amerikanong salita o konsepto ng Karen na tumutukoy sa isang middle-aged white woman na kilala sa pagiging entitled o mapagdemanda ng higit sa kung ano pa ang katanggap-tanggap. Nagsimula ang paggamit ng salitang Marites mula sa isang komento ng isang Facebook user sa post ng dating alkalde na si Isko Moreno patungkol sa liquor ban na pinili na hindi ipatupad ng dating alkalde. Ito ay kinasiya ng mga mamamayan na agad naman tinutulan ng isang Facebook user na nagngangalang Marites. Ika nga ni Marites sa kanyang komento, "Dapat may liquor ban, Mayor. Hindi naman po yan tama. Hindi po yan essential." Agad naman itong tinutulan ng Facebook user na nagngangalang Sherwin Paul Dan Juan. Ani niya, "Manahimik ka nga, Marites." Ang salitang ito ay nakapasok sa bokabularyong Pilipino sa pamamagitan ng patuloy na paggamit nito sa pang-araw-araw na usapan, lalong-lalo na sa social media. Ito ay ginagamit sa iba't ibang pananalita. Para lang walang mapala yung mga marites. Yun po yung tawag sa mga taong nagkakalat ng chismis, mga maling sabi-sabi. Kung sa gayoy, hindi tayo maging laman ng masasamang usap-usapan ng mga... Ano nga ba yung tawag? Marites. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam kong pamilyar na kayo sa salitang Forda at Person. Ano nga ba ang kahulugan o salitang ito? Ang Forda ay nangangahulugang o salitang for at saka da. Samantalang ang person ay nangangahulugang person or tao. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang for the gala ang person, for the makeup ang person, or for the coffee ang person. Saan nga ba ito nagmula o nanggaling? Tulad ng karamihan sa mga uso ngayon sa internet, ito ay nagmula sa maliit na platform na tinatawag na TikTok. Ang TikTok user na si Christiana Louise sa Austria. Nagmula ang name nang mag-post siya ng video ng kanyang sarili pagkatapos uminom. Sa maikling clip na ibinahagi noong 2011, binati ni Christiana ang kanyang mga followers habang siya ay namumula bilang mga person. Bago tinawag ang kanyang sarili bilang drunk girl. At bago niya isarang video, nasulyapan niya ang kanyang sarili sa buong view at sinabing for the red girl. Kaya nauso ang meme. Ang video ay umabot na sa 21 milyong view at nakakuha ng higit na 1 milyong followers para kay Christiana. Ngunit bagamat dinala ng for the red girl ang meme, ang content creator ay talagang nag-embento ng kung ano-ano for the. Lato-lato. Ito ay mula sa bookish word na ang ibig sabihin ay paggawa ng malakas na tunog. Ito ay ginagamit sa US at kilala bilang clackers o knockers. Noon ay gawa sa tempered glass o acrylic. Madaling mabasa at magdulot ng kapahamakan. Nagkameron nito ng comeback noong 1990s. Kaya ngayon sa Pilipinas, ito ay nauuso ulit at gumagawa ng malakas na tunog at yung iba ay naiingayan na dahil yung iba habang tulog o kaya naman bigla-biglang may tumutunog na sobrang lakas. Kaya ang mga tao ay masyadong nairita sa pagkambak ng lato-lato. Ito ay sumikat ngayon sa Pilipinas sa Facebook, TikTok at maging sa Twitter. Huh? Ang selfie ayon sa Oxford Dictionary ay isang katagang hango sa salitang Ingles na self na dinagdagan ng IE at tumutukoy sa isang retrato na kinuha ng mismong nasa retrato sa pamamagitan ng isang smartphone o webcam.
at in-upload sa isang social media website. Ayon kina Ferrer at Felix, ang salitang ito ay unang nabang noong 2002 sa email man at na-post sa Australian Internet Forum, ang ABC Online noong September 13, 2000. Selfie sa Pilipinas. Ayon kina Ferrer at Felix, ang kultura ng selfie ay maituturing na konsepto ng gitnang uri o kariwasaan. Ito ang mga tao may kakayahang bumili ng cellphone na may camera at magbayad ng koneksyon para sa internet. K-pop. Saan nga ba nagmula ang salitang K-pop? Ito ay isang kategorya ng musika na binubuo ng electropop, hip-hop, pop, rock at R&B na nagsimula sa Timog Korea. Ang K-pop ay naging popular sa kultura ng mga kabataan sa buong mundo na nagbunga ng laganap na interes sa pamamagitan at estilo ng mga iniidolong grupo ng mga Koreano at mga awit. At narito ang isang halimbawa ng K-pop. 보란 듯이 무너져서 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 작겠다고 저 높이 두 손을 뻗어